kaluputasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi! Kung tayo ay talagang importante, tutulungan natin ang iba na maging importante din. Agree po kayo? Naintindihan ninyo, mga bata? O, importante ba kayo? Bakit iba lang, hindi yata lahat importante? Importante ba kayo? O, kung importante kayo, dapat tutulungan ninyo ang iba na maging importante. Dahil kung hindi nyo gagawin yan, kayo ay mayabang. Dahil gusto ninyo, kayo lang ang maging importante. Ngayon, sa liwanag ng mga pagbasa, ngayong kapistahan, anong kapistahan ba ngayon? Kapistahan ng Santo Niño o Banal na Sanggol na si Jesus. Ang kasabihan ay totoo sa ating Panginoon bilang Santo Niño o Banal na Sanggol. Una, dahil bilang sanggol o Santo Niño, kahit sanggol pa lamang siya ay talagang talagang importante. Agree ba kayo? At dahil siya ay importante, noong siya ay lumaking Santo Niño, tinulungan niya tayong lahat na maging importante. Kasama ang mga babae at mga bata na noong kanyang kapanahunan ay hindi itinuturing na importante. Wala silang halaga sa lipunan. Sa ating kapanahunan ba, ganyan din ang pagtingin sa mga babae at mga bata? Ha? Walang halaga kayo, mga babae. By during the time, wala talaga. Mga bata, wala rin. Okay? So, yan ang ginawa ng Santo Niño na talagang mahalaga at nung lumaki siya, tinulungan niya tayong lahat na maging importante kasama ang mga babae at mga bata. Una, bilang Santo Niño o bilang sanggol, ang Panginoon ay talagang importante. Area 1, sa aling pagbasa natin matutunghayan ito. Very good. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang prophecy, tungkol sa isang sanggol na ipanganak para sa atin. Isang anak na ibibigay para sa atin. Yan ang nabasa ni Sister sa unang pagbasa. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak para sa atin. Sino itong sanggol na ito? Area 2. Si Jesus.
So ito ay natupad, ang propesya na ito ni Isaías ay natupad sa ating Panginoong Jesus. Isang sanggol na ipinanganak para sa atin. Isang anak na ibinigay sa atin. Ngayon, diyan sa unang pagbasa, binigyan siya ng ilang pangalan, kakaibang pangalan, parang hindi ganyan ang ating pangalan, no? So, ilang pangalan ang ibinigay sa kanya? Area 3? 3. Sigurado kayo? O, 4. Yan ang tama. Ano yung 4 na pangalan? Kahangahangang tagapagpayo. Pangalawa, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Parang hindi pangalan ito no? Titles ito, no? Okay? Ngayon, dito sa mga pangalang binigay, ano ang maliwanag dito? Area 3, ay Area 4. Na ang Panginoong Jesus ay, ano siya? So, Diyos. Di ba? Sa pangalan pa lang, mga pangalan, ay maliwanag na ang Panginoong Jesus, ang sanggol na ipinanganak, ay Diyos. Dahil ang isa pa lamang na pangalan ay makapangyarihang Diyos. O, diyan pa lang. Maliwanag na ang sanggol na ipinanganak ay Diyos. Ngayon, siya ay Diyos na kaisa ng Espiritu Santo, kaisa ng Ama, at kaisa ng kanyang sarili bilang anak. O, alin doon sa 4, Area 5, na masasabi natin sa 4 na pangalan, masasabi natin na siya ay kaisa ng Espiritu Santo. Apat lang naman yung pagpipilian nyo di ba? Alin dyan? Kahangahangang tagapagpayo, dahil the Holy Spirit is our counselor. Di ba sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala sa inyong sasabihin, dahil siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang inyong sasabihin. So talagang kahanga-hanga siyang tagapagpayo, papayuan tayo kung ano ang sasabihin natin. Okay? So, paano naman sa mga pangalan, paano siya kaisa ng Ama? Area 1. Alin doon sa pangalan na kaisa siya ng Ama? Eh di siyempre walang hanggang Ama. Di ba isa yan sa pangalan niya? At ang isa pa, makapangyarihang Diyos. Dahil ang Diyos Ama ay makapangyarihan. O, alam na ninyo kung paano siya kaisa ng sarili niya bilang Diyos Anak. Ano yon? Area 3, Area 2. Siya ay prinsipe ng kapayapaan. So talagang talagang importante itong sanggol na ito. Dahil unang-una, siya ay Diyos. At kaisa ang 3 persona ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu. O, magdududa pa kayo na siya ay talagang importante? Amen ba na talagang importante siya? Amen. Ngayon, dahil importante siya, nung siya'y lumaki na Santo Niño, tinulungan niya tayong lahat
na maging importante. Area 3. Saang pagbasa yan? Wala kayo dyan, ah. Galing-galing, no? Sabay-sabay pa sila, no? Correct. Palakpakan naman natin yung area 3, no? Sabay-sabay pa sila, no? Paano kaya nagkasabay? So, ano ba yung sinasabi diyan sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso? Na ang Diyos Ama ay itinalaga tayo na maging anak ng Diyos sa pamamagitan nino Panginoong Hesukristo. So sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ay itinalaga na mga anak ng Diyos. Dati hindi tayo mga anak ng Diyos, kaya hindi pa tayo importante. Pero ngayon, tayo ay mga anak na ng Diyos. At ito ay sa tulong ni Hesukristo. Di ba tinulungan tayo na maging importante sa ating pagiging mga anak ng Diyos? Ngayon, hindi lang tayong lahat kasama dito sa pagiging mga anak ng Diyos ay ang mga babae at mga bata. Dahil noong kapanahunan ng ating Panginoon na nasabi ko na, hindi itinuturing na importante ang mga babae at mga bata. Parang katulad lang sila ng they are just a thing. Ano sa Tagalog yung thing? Parang gamit lang. Parang ginagamit. No? Pero, ito ay parang masasabi nating pag-iisip din ng mga apostol ng ating Panginoon. Kasi, nung may nagdala ng mga bata para ilapit sa ating Panginoon, sino yung nagdala, masasabi natin? Yung mga ina. So dahil mga ina, siyempre mga babae. Dala nila yung mga bata. Nung dinala na nila yung mga bata sa Panginoon, anong ginawa ng mga alagad? Sinaway, no? Hinadlangan. At ang masama doon, pinagwikaan. Kasi para sa kanila, dahil hindi naman kayo importante, bakit ilalapit pa kayo sa Panginoon? Pero natuwa ba ang Panginoon? Nagalit siya. Dahil nais niyang ipakita sa kanyang mga alagad na ang mga babae at mga bata ay importante rin. Dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo ay importante, pare-parehong importante, walang mas importante sa mata ng Diyos. Pantay-pantay tayong importante. So, anong sinabi niya? Dahil nagalit siya sa kanyang mga alagad, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. So, ibig sabihin, mahalaga rin yung mga babae at mga bata dahil sa kanila rin, naghahari ang Diyos. So, malaking pasalamat natin sa banal na sanggol, ang Santo Niño, dahil ginawa tayong lahat na importante. Dahil ginawa tayong importante, ay tulungan din natin ang isa't isa na manatiling
importante. Na tayo manatiling tunay na mga alagad, ay mga anak ng Diyos. Paano ba masasabing tayo nananatiling mga anak ng Diyos? Anong bang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Nilinis tayo sa kasalanan. So kung sinisikap nating mananatiling mga anak ng Diyos, dapat sikapin nating mananatiling malinis sa kasalanan. Dahil kung may kasalanan tayo, masasabi bang anak tayo ng Diyos? Tiningnan niyo yung anak ng Diyos. Kung tayo may kasalanan, mananatili ba tayong mga anak ng Diyos? O paano tayo babalik para maging mga anak uli ni Lord? Mangungumpisal. Yun. Okay? At ikalawa, mananatili tayong importante kung tayo ay nananatili sa paghahari ng Panginoon. Dahil sinisikap nating malinis sa kasalanan. So mga kapatid, yan ang hamon ng Santo Niño. Tinulungan niya tayong maging importante. Inaasahan niya na tayong lahat ay tumulong sa isa't isa parang mananatili tayong importante dahil nananatili tayong mga anak ng Diyos na kasama pa rin sa kaharian ng Diyos, kasama sa mga pinaghaharian ng Diyos. Gagawin po ba natin ito? Gagawin po ba natin? Magtutulong-tulungan tayo para lahat tayo ay mananatiling importante sa mata ng Diyos.